So tayo po ay makakaupo at dalangin ko sa gabing ito na kayong lahat ay pagpalain ng Diyos. So wala kayong gawain na nakaraang Tuesday, ano? Meron? Ano sa yung iba? Praise and worship na Tuesday? Praise and worship lang, so walang preaching? Ganun. Abu Dhabi meron eh. So ngayon, ito ay tungkol pa rin sa pagkabuhay ni Jesus. Itong aking ibabahagi sa inyo about Christ's resurrection. Alam niyo po, noong ang Panginoon ay andito pa sa lupa, at nangangaral, lagi niyang sinasabi na siya yung anak ng Diyos. At lagi niyang sinasabi na siya yung Panginoon. Subalit marami ang hindi naniniwala sa Kanya. Isa sinabi ni Jesus, ang Ama at ako ay iisa. Pero yung mga nakikinig sa Kanya ay ayaw maniwala kay Jesus. Sinabi ng Panginoon, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Parang insulto doon sa mga nakikinig at matatalino. Ang sabi ng mga nakikinig na matatalino, 40 taon namin itinayo ang templong ito, tapos sa loob lamang ng 3 araw ay itatayo mo. Hindi naiintindihan ng mga nakikinig kung ano ang gustong tukuyin ni Jesus. Alam niyo po, lahat ng iyon ay hindi maintindihan nung ang Panginoon ay nabubuhay pa bilang tao. Kaya naman, sa gabing ito ay gusto ko pong ilagay sa ating puso na yung lahat ng sinabi ni Jesus ay pinatunayan nung ang Panginoon ay muling nabuhay. Kasi useless yung pagkamatay ng Panginoon at kung hindi siya mabubuhay, baliwala ang lahat ng kanyang sinabi. Nakikinig po ba kayo? Yeah. Siyempre, diniklara ni Jesus, I am the Son of God. Tapos, hindi ka naman mabubuhay, useless yun. So, walang maniniwala. Kung hindi nangyari ang resurrection, wala pong prayer meeting na ganito. Naniniwala kayo? Amen. Bakit? Aanin natin ang prayer meeting na ganito. Wala naman tayong tinutumbok at wala tayong goal sa ating prayer meeting. Alam niyo po kung bakit tayo may prayer meeting na ganito? Kasi, ang pinakapundasyon ng ating paniniwala ay yung pagkabuhay ni Jesus. Naniniwala tayo na yung kanyang pagkabuhay muli ay magaganap at mangyayari din sa atin. Naniniwala kayo doon? Kasi kung hindi tayo naniniwala sa resurrection ni Jesus, useless ang ating pag-El Shaddai, useless ang ating pagsimba. Bakit? Ano ang ating gustong punta sa simbahan? Wala naman palang pagkabuhay. Yun naman ang dahilan kung bakit tayo nananalangin, bakit tayo nagkakaroon ng prayer meeting, bakit tayo nagkakaroon ng pagsimba, kasi naniniwala tayo na yung nangyari kay Jesus, mangyayari din sa atin. So yun ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen pa? Amen. Hindi naman yung blessing ang pinakapundasyon. So palakpakan muna natin ang Panginoon. Mahirap pala pagka natitigil mag-preach, kumakatalamunan. Kasi halos ng linggo rin tayong lang gawain. Sa Abu Dhabi, Tuesday may gawain sila, pero Friday wala. So, balikan po natin yung pagkabuhay ni Jesus, ito yung naging pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi naman tayo nagpe-prayer meeting para pagpalain lamang. Hindi tayo nagpe-prayer meeting para lamang gumaling sa karamdaman. Kasi ako'y naniniwala, yung pagkapako ni Jesus sa cross, kasamang ipinako doon lahat ng sakit natin. Amen. Hindi naman tayo nagpe-prayer meeting para makalaya sa mga problema. Kasi naniniwala po ako
nung ipinako ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo, kasamang ipinako doon lahat ng problema natin. Amen po ba? Kaya yung problema nyo ngayon, hindi na problema yan. Ang problema nyo ngayon, testing na lang sa inyo yan para kayo ay tumatak at tumibay. Pero ang tunay niyong problema ay kasama ng naipako sa cross ng Kalbaryo. Maging kawalan nyo sa financial, pinako na yan. Yung kawalan nyo ngayon, testing lang yan. Amen ba? Tinitingnan lang kung talaga hanggang saan ang paniniwala mo na kung paanong nabuhay ang Panginoon, yung blessing mo, yung biyaya mo, yung financial mo, ay bubuhayin din ni Yahweh para sa iyo. Naniniwala kayo? Kaya na napakaganda itong resurrection ni Jesus kasi ito yung pinakapundasyon para maniwala tayo na yung lahat ng hindi pinaniniwalaan ng mga tao nung ang Panginoon ay nangangaral pa, pinatunayan ito nang ang Panginoon ay muling nabuhay. Kaya maniwala kayo, yung mga hindi naniniwala sa inyo, yung mga tao talagang may pagka tinatawag na pinuso ko, na talagang ayaw pa rin maniwala hanggang ngayon. Makikita nila kung paano ang Panginoon ay bumangon sa kanyang libingan na buhay muli. Makikita nila tayo rin ay babangon para pagpalain ni Yahweh El Shaddai. So, nung ang Panginoon ay nalibing, nung siya'y namatay, at nung siya'y muling nabuhay, ano ba ang gustong ipakita doon ng Biblia? At ano ba ang naging result noon sa kanyang muling pagkabuhay? Alam niyo po, ang pagkabuhay ng Panginoon, sabi nga dito, God's power is demonstrated. Sa kanyang muling pagkabuhay, dito po ipinahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kasi kung walang pagkabuhay, wala namang makikita, Walang kapangyarihan naman na madidemonstrate Kaya nga, kung walang problema, wala namang makikitang power ng God. Kaya nga may problema para ma-demonstrate ng Lord ang kanyang kapangyarihan na yung problema mo, ang problema natin, might lang po yan. Hindi naman maihahayag ang kapangyarihan ng Diyos kung walang mangyayari, kung walang magaganap. Amen ba? Amen. Minsan nga, ang tayong tao, mayroon tayong kahinaan Naniniwala kayo? May kahinaan tayo, lahat tayo, kahit na parasimba ka na, kahit na nasa prayer meeting ka na, lahat tayo may kahinaan. Minsan, dumarating pa rin yung tinatawag na doubt sa puso natin. Lalo kapag pauwi ka na ng Pilipinas, Siyempre, dito may trabaho ka, sa Pinas wala kang trabaho. Minsan, iisipin mo na kung paano. Dumarating talaga yun, mga ganong bagay. Kaya nga nakabumuli ako ng isang outline, isang topic, na kung yung Maya, hindi nag-aalala, higit kang mahalaga kaysa Maya. Amen ba? Amen. Kasi lahat ng problema sa isip lang nilalagay ng demonyo. Tatakutin ka lang ng demonyo. Wala ka na magagawa. Kita mo, tagal-tagal mo sa wala ka pang ipon. Andyan ba kayo? Amen. Uuwi ka ng Pilipinas, wala ka dala-dala. Yan ang demonyo kakang sa isip mo Pero huwag ka mag-alala. Nasa kawalan mo yan. Makikita mo kung paano ihahayag at ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Bakit po? Ang kanyang muling pagkabuhay, ito yung foundation ng ating faith, ng ating pananampalataya. Manalig ka sa kanyang muling pagkabuhay, maniwala ka
kung inihayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa muling pagkabuhay ng Panginoon, walang pagkakaiba sa panahon natin ngayon, ihahayag din ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyo para makita ng tao, buhay ang Diyos na iyo. Amen po? Amen. Kayo ng dahilan bakit ang Panginoon ay muling nabuhay para ipakita ni Jesus o ipakita ng God ang kanyang kapangyarihan. Ipakilala niya ito. Para magpakilala siya ng kanyang kapangyarihan, walang ibang Diyos. Siya lamang. Ngayon, ganun din. Walang ibang Diyos, kundi ang may likha ng langit at ang lupa. Iba-iba lang ang pagtawag sa Kanya. Sa Muslim, ang tawag sa Kanya, Allah. Sa atin naman, El Shaddai. Sa ibang mga sekta, Yahweh. Iba-ibang pagtawag sa Kanya. Mayroon namang tawag sa Kanya, Jehovah. Pero lahat yan ay pangalan ng Diyos. Si Allah, si Jehovah, si Yahweh, si El Shaddai ay iisa. Hindi po yan iba-iba. Kaya nga mayroong libro ng Christian at ng Islam, ng mga ng Muslim na nakalagay doon, maraming pangalan ng Diyos, pero sabi doon ay only one God. Amen ba? Yes. Ngayon, dito niya ipinakita na sa kanyang kapangyarihan ay talagang ipinakilala niya, nagpakilala siya na walang ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat kundi siya lamang. Bakit? Sino ang makabubuhay ng patay? Wala. Kayo, kaya niyo magbuhay ng patay? Oo. Diyos lang ang makabubuhay ng patay. Amen po ba? Amen. Nagsimula kay Jesus, si Lazaro, binuhay niya. Noong ang Panginoon ay namatay, binuhay. So doon ay pinakikita, pagdating sa Diyos, kapag siya nang nagpakilala, magagawa niya ang lahat ng bagay. Kaya huwag po kayong mag-alala. Huwag kayong kakaba-kaba. Minsan dumarating sa atin yung mga pag-iisip, pero magtiwala kayo. Ang Panginoon ay muling nabuhay, kaya ako'y naniniwala, ang pag-asa nyo ngayon ay bubuhayin ng Diyos. Amen ba? Darating sa iyo ang iyong minimithi at inaasahan. Amen. Magagawa ng Diyos ang hindi mo magagawa. Amen. Walang ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat kundi siya lamang. Kaya nga, magtiwala lang tayo kay Jesus. Makikita mo, mahahayag sa iyo ang kadakilaan ng Diyos na iyong sinasamba. Amen. Amen ba? Amen. So, nung ang Panginoon ay nangangaral, nung siya ay nasa katawang tao pa, madalas niyang sabihin na siya ang anak ng Diyos. Ang dami nagagalit. Kasi sinasabi anak siya ng Diyos Pero yun naman ang totoo, kasi mula pa sa aklat ng Isaiah, ay sinabi na ni Isaiah na maglilihi ang isang babae o ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin niya itong Emmanuel. Amen po? Amen. Hindi lang sinabi doon na tatawagin itong 1 plus 1 equals 3. Kasi ano bang ibig sabihin ng 1 plus 1 equals 3? God is with us. Oh, di ba? God is with us. Kaya hindi lang nailagay doon 1 plus 1 equals 3. Baka mamaya, hanapin mo siya nagpalagay doon. O, di ba yung iba nagtatanong, bakit 1 plus 1 equals 3? Mali ata yung arithmetic na yan Hindi nila alam, hindi naman yung sa school. Yun ay sa spiritual na usapan. Ang ibig sabihin doon, kasama natin ang Diyos. Amen ba? Amen. Kaya sa lumang tipan pa lang, ay hinulaan na ni Isaiah na ipanganganak ang isang sanggol
Siya ang makapangyarihang Diyos, sabi ng Biblia. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang sabi ng Bible. So pagdating sa pagtitipan, nung siya po ay nagpipreach tungkol sa Word of God, ayaw maniwala sa Kanya ng mga nakikinig. Kapag sinasabi niya na siya anak ng Diyos, ayaw siyang paniwalaan. Sige po, palakpakan mo natin. Pero nung siya po ay namatay at muling nabuhay, ang sabi dito, the sonship of Jesus Christ is declared. Yung kanyang pagiging anak ng Diyos ay dito po ay inihayag o naihayag nung siya po ay muling nabuhay. Sabi ko po sa inyo kanina, kung walang mangyayari, wala pong makikita. At walang maniniwala. Kaya nung ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay at nagpakita na sa mga lagad, sa ibang mga taong, I think 400 people, or 500 nakakita sa kanya before na siya umakyat ng langit. Nagpakita siya. So, hindi po mahahayag yung kanyang mga sinasabi kung hindi siya muling nabuhay. Kaya useless din ang ating pagsamba sa Diyos. Useless din ang ating mga ginagawa kung wala pong maihahayag sa atin. Pero dahil sa nabuhay muli ang Panginoon at siya po ay talagang binigyan ng Diyos ng karapatan ng pag-iisang Diyos, ito na yung pundasyon ng ating pananampalataya. Na hindi tayo dapat na nanlulupaypay, nanghihina, ano man ang ating nararanasan. Bakit? Kung tayo ay anak ng Diyos, sa ating pananampalataya kay Kristo, mahahayag sa iyo ang iyong pag-ibig. Ang tanong, may anak bang pinabayaan? Wala, di ba? Lahat ng anak, bantay, alaga, protektado. Di ba sinasabi natin, anak ako ng Diyos? Amen ba? Amen. Yung iba naman, sinasabi sa iyo, anak ka ng Diyos, bakit ka nanghihirap? Bakit ka nagkukulang? Anak ka ng Diyos, panay problema ang buhay mo. Huwag kayong mag-alala. Yung sinasabi mong anak ka ng Diyos, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Kung si Jesus ay kanyang idineklara na si anak ng Diyos, maraming hindi naniniwala sa Kanya at ganoon din sa atin. Maaaring hanggang ngayon, maraming hindi naniniwala sa atin. Amen po? Kaya nga, pag tayo ay nakasuotan ng ganito, may bitbit na ng Biblia, minsan ibang tingin sa atin, ano? Kaya mga babae naman, panakapalda na, so may bitbit ng Biblia. Minsan parang sila, ano? Para bagang hindi sila makalapit sa iyo. Para bang ibang dimension ka ng mundo, ano? Sila naman iba din. Kaya nga yung iba sa atin, ang ginagawa, nakikihalo pa rin sa kanila, para lamang hindi sila maging alok. Kaya yung ginagawa din natin minsan. Kaya tamang sabi ng Biblia, huwag kayong umayos sa takbo ng mundo. Amen po ba? Amen. Kaya makikita natin, ibang-iba yung ating kaanyuhan. Parang si Jesus nung araw, pag dumarating na, nako, usap-usapan na yung mga tao. Ayan na naman, ang anak ng Diyos. Nagkasama anak ng Diyos. Ikaw din pag dumarating na, ayan na, anak ni Elsunay. Amen ba? Amen. Pupunta na naman ng simbahan yan. Ano na tayong gagawin yan doon? Maghapon na naman yan doon. Ganun ang ginagawa nila sa atin di ba?
Okay lang sa inyo, kayo kasi lumaki kayong simbahan talaga eh. Ako, hindi ako lumaki ng simbahan eh. Nahuli ako ng Panginoon, malaki na eh. Kaya unang bitbit ko ng Biblia, hindi ako talaga ako eh. Bakit hindi ako sanay eh? Ang ginagawa ko noon, ang Bible, tinatago ko talaga eh. Tapos pag ako tumatayo na, pag-preach na, iyang-iyak ko. Tinitinap mo na yung mga tao eh. Ako bahala na, hindi mo ko kilala dyan eh. Hindi ako sanay eh. Bakit? Hindi naman talaga itong linya ko eh. Buti ngayon, sanay-sanay kayo. Ibang linya ko nung araw, hindi itong linya ko talaga. Hindi ako pala simba. Nakakadalaw lang ng simbahan pag mayroon kami nililibing. Meron kami inatid sa simbahan na, na bangkay. Sa amin sa probinsya, ang pinakano doon,